Okay, so ngayon, continue natin yung discussion natin dun sa introduction to routers, basic configuration. So, nasa part 5 na tayo. Ngayon, bago tayo mag-configure ng mga basic config ng router, so isingit ko lang itong isang topic na to, no? So, ang pag-uusapan natin dito is paano natin i-recover yung Cisco IOS ng isang router kapag let's say for example, dinilit natin yung iOS nung Cisco router sa flash. No? So, ang mangyayari, pag dinilit yan, syempre, pag nag-boot siya, di ba, magpapasok siya sa Romon. Bakit siya papasok sa Romon? Eh, wala siyang iOS na nakuha. Oh, kasi 'di ba pagka normal booting process, 'di ba sabi natin yung 0x2102, 'di ba? iOS sa flash. Eh tinanggal natin sa flash, 'di ba? Eh hindi naman tayo nag-configure ng TFTP server pa. So wala rin siyang makukuha sa TFTP. Mangyayari, papasok siya sa Romon. At pagpasok niya sa Romon, syempre, kailangan nating i-configure yung router natin na pumasok sa Romon para kumuha siya ng iOS dito sa TFTP server. Ito yung TFTP server natin. Okay, dito sa TFTP server nandito yung file ng Cisco iOS. Okay? So ngayon tignan natin yung topology natin, no? Isang router connected si router itong router na to, yung pass ethernet niya connected dito sa TFTP server pass ethernet. Okay? Etong TFTP server na to, kinonfigure ko pa lang yung IP address nito. So, ito yun. Yung IP address niya, 192.168.10.10. No? 192.168.10.10. Itong router, wala siyang config, no? Show run. Pag nag-show run ka, wala siyang configuration. Okay? So, ang gagawin natin dito, i-delete natin yung Cisco iOS na nasa flash. Tapos, i-reload natin yung router. Ngayon, tignan natin kung anong mangyayari. Okay? Since na wala siyang makukuhang since na wala siyang makukuhang Cisco iOS sa flash, matik yun. Papasok siya sa Romon. Okay? So, paano ba yung gagawin? So, ganito. Punta muna tayo dito sa router. Tapos, show flash lang muna tayo. Tingnan natin. Ayan o. Merong flash. Ayan o. Merong file sa loob ng flash, yung Cisco iOS na sa loob ng flash. Kaya nag-load siya ng maayos. Kaya ang gawin natin, delete natin yan. Diba? Dali lang naman mag-delete eh. So, delete, flash. Diba? Tapos kunin natin itong ano na to. Kunin natin yan. Copy lang natin yan. Buo. Copy. Tapos, paste natin. Enter. Delete. Confirm. Okay. So, pag nag-show plus tayo dito, wala na. Dinilit na natin eh. Okay. Ngayon, anong mangyayari pag ni-reload natin yung router? Siyempre, pag ni-reload natin, pag nag-reload tayo ng pag ni-reload natin yung router, anong mangyayari dyan? Papasok yan sa Romon. Matic yun. Okay? Kasi wala siya makukuhang tawag nito iOS. So, i-reload natin siya. So, punta tayo dito. Gawin natin reload. Confirm. Ayun. Diba? Pumasok siya sa Romon. Ngayon, paano natin naayusin yan? Diba? Paano natin naayusin? In such a way na itong router na to is kukuha siya, no? Kukunin niya yung iOS na nandito sa TFTP server. Dadalhin niya dito, no? Ida-download niya, isi-save niya sa flash. Then after niya ma-save sa flash, ilo-load niya sa RAM. Ganun yun eh. So, paano natin gagawin yun? Okay. Ngayon na nandiyan na tayo sa Romon, diba? Nasa Romon na tayo. So, ang gagawin natin dito, una muna natin gagawin is lalagyan natin ng IP address yung router.
Diba? So, ang tatype natin dyan, IP underscore address. So, IP underscore address, kung itong tawag nito, kung itong TFTP server na to is 192.168.10.10, di ba? Siya si 192.168.10.10/24. So, gawin na lang natin tong 10.1/24. Di ba? Okay. So, sabihin natin IP address. So, IP address 192.168.10.1. Diba? Tapos, next na ita-type natin dyan is yung subnet. Subnet mask. So, IP subnet mask. Subnet mask. Ganyan, magsulat nyo na, IP subnet mask. Pag /24, 255.255.255.255.255.0. Then, next natin dyan is default gateway. So, since na yung interface fast ethernet 01, ang IP address niya is 10.1, yun yung default gateway niya. Diba? Gateway. Default gateway. So, 192.168.10.1. Okay? Ngayon, TFTP server. Ituturo natin dito yung TFTP server. So, sasabihin ng TFTP underscore server. TFTP server, IP address. Ano IP address ng TFTP server? 192.168.10.10. So, 192.168.10.10. Okay. Tapos, sunod, TFTP underscore file. Yung TFTP server kasi natin, ito yung tingnan natin ha. Ito yung TFTP server eh. So, punta tayo dito sa services. Pag clinic mo yung TFTP, yan makikita mo, ang laman ng TFTP is yung mga iOS images. No? So, itong router na to is 2800 series. Ito yun eh, kinopya ko na yan. So, C2800 Advanced IP Services, nandito yan eh. C28, ito yun oh. Diba? Yan. So, ang gagawin lang natin dyan, ituturo lang natin dito sa router na to, yung file. No, yung file na yun. Ito, itong file na to, yung ito. Ito yung kukopya niya, ito yung download niya sa TFTP server. So, sabi natin, i-paste lang natin yan. Di ba? Paste, tapos, enter. Ngayon, sasabihin natin set. Okay, yan. Lahat na yan. I-set mo yan. Yung IP address, yung subnet mask, yung default gateway, yung TFTP server IP address, and then yung TFTP file. Yung ida-download mong file. So, pag sinet natin yan, sasabihin lang sa'yo, uulitin yan, no? Default gateway, IP address. Okay? Ngayon, ang next naman na, after nyan, i-command natin is TFTPDNLD. Ibig sabihin, TFTP download. No? Download. Magda-download ka eh. Do you wish to continue? Siyempre, yes. Yes natin. Tapos, enter. Ngayon, antayin natin yan. Ayun, nagda-download siya, no? Nagda-download siya. So, yung router, dinownload niya yung file dito sa TFTP server. No? Sa TFTP server, pinasok niya na. Ngayon, nasa Roman pa rin tayo. Yan ang gagawin natin para sigurado lang i-configure natin yung configuration register niya sa 0x2102. Actually, kahit hindi na natin gawin yan, pero mas maganda pa rin na ilagay natin yung 0x2102 na yan na configuration register. Okay? And after nyan, gagawin na natin is i-reset na natin. Reset. So, pag nag-reset tayo, pag nagbigay tayo ng reset na command, ay, sorry. Tabunan eh. Pag nagbigay tayo dito ng reset na command, ibig sabihin yan, reload yung router. Ngayon, pag nag-reload yung router, meron ng laman yung flash niya, kasi na-download niya na sa TFTP server, maglo-load na yung router na yan. So, ngayon ang gagawin natin, i-enter lang natin yan. Ayan. Nagdi-decompress na siya. Diba?
decompress kasi nakuha niya na yung ano yung Cisco IOS doon sa doon sa TFTP server. Tapos no lang tayo enable, tapos show plus tayo. Ayan meron na siya. Okay. Tapos meron nang laman yung flash natin. Ayan na. Ngayon pagka nag-show version tayo, tingnan natin. Ito yung configuration register na ginawa natin kanina. Tapos, yung flash niya, ito rin yung laman. Di ba? Yan na yung laman ng flash natin ngayon. Kanina, binilit natin yun eh. Kaya nag-ROMon siya. So, ganun mag-configure, no? Ganun mag-configure or ganun i-solve yung problem natin kapag halimbawa yung router is walang nakalagay na Cisco IOS doon sa flash. Kasi alam naman natin na yung flash yun yung permanent storage ng Cisco IOS. Okay, so review lang natin. Review lang natin. Pag pumasok kayo sa ROMon, 'di ba? Papasok kayo sa ROMon kasi walang nakuhang iOS sa flash eh. So papasok kayo sa ROMon yan. Now, ang unang-unang parameters na ibibigay mo yung IP address, di ba? IP address. Balikan niyo na lang yung config ko kanina, no. Sunod na parameters yan. Yung IP address yan nung interface ng router. Tapos yung subnet mask ng router pa rin. And then, yung default gateway. Ganyan na lang. Default gateway. Yung default gateway, same lang yan sa IP address ng router. Okay? Then, yung IP address ng TFTP server. Okay? Tuturo mo kung ano yung IP address yun. Tapos, yung TFTP file. Ano ba yung TFTP file na yan? Siyempre, yung file name nung Cisco IOS na kukupihin sa TFTP server. And after that, sabihin natin set. Isi-set natin lahat yan, yung mga parameters na yan. And then, pag na-set yan, siyempre, kukumand natin TFTP DNLD. So, TFTP download. Lalabas na yung kanina, yung nakita natin. Then, pwede na rin na, pwede na after nyan, reset na agad eh. Pwede na yon. Kaya lang nilagay ko lang yung compreg para sure lang. 0x2102. Di ba? So yan lang, ganyan lang ka dali mag-configure mag-configure ng router kapag walang lamang iOS yung flash. So sana naintindihan nyo naintindihan nyo yung lesson natin ngayon. Then after nitong lesson na to, magko-configure na tayo ng basic router config. Okay? Config. So doon medyo mahaba-haba yung pag-uusapan natin. Then after nyan, next na nyan yung mga routing na tayo. Routing, so static. Then may dynamic. So on and so forth. So hanggang dito na lang. Kung tulad ng tawag nito. So hanggang dito na lang yung lesson na to. So kung may natutunan, tulad lagi ng paalala ko, kung may natutunan kayo, may naintindihan, huwag kalilimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-share ng video. Okay? So, hanggang sa susunod, thank you very much.